Pagsisi. Yung pakiramdam na, sana iba ang ginawa mo. Yung bigat sa dibdib pag naalala mo yung mga what if. Pero, paano kung may paraan para mabawasan natin yung mga sana na yan sa hinaharap? Tara, yan ang pag-uusapan natin. Isipin nyo to, isang babae, sinabihan na may taning na ang buhay. At ano yung tanging pinagsisisihan niya? Hindi yung mga mali niyang nagawa, kundi yung hindi niya pagbigay ng todo-todong passion sa bawat taon. Yung passion na nahanap lang niya nung huli na. 'Di ba? Grabe. Parang sinasabi niya na hindi natin kailangang hintayin yung dulo para magsimulang mabuhay ng totoo. Sa kabilang dako naman, isang ama, bago pumanaw, payapang-payapa, walang kahit anong pagsisisi, at ang huling hiling niya, "Mumiti kayo para sa akin dahil namuhay ako ng mabuti." Dalawang buhay, dalawang magkaibang pagtapos. So ang tanong para sa ating lahat, paano natin masisiguro na yung pangalawang kwento ang magiging kwento natin? Well, para masagot yan, kailangan muna nating harapin at kilalanin yung kalaban, kumbaga. Ating unawain kung ano ba talaga itong emosyon na to na humuhubog sa nakaraan at sa magiging hinaharap natin. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang pagsisisi, ito yung sana pala iba yung pinili ko. Yung pakiramdam na yan, pag yung resulta ng desisyon mo ay hindi maganda. At ang pinakaimportanteng salita dyan ay desisyon. Tungkol ito sa mga bagay na hawak natin, sa mga bagay na may kontrol tayo. At mahalaga to ha, iba ang pagsisisi sa pagkadismaya. Ang pagkadismaya, yan yung pakiramdam pag umulan sa beach trip nyo. Wala kang kontrol doon eh. Pero ang pagsisisi, nanggagaling yan mismo sa mga naging aksyon natin, sa mga pinili nating gawin o hindi gawin. At dahil dyan, ibig sabihin may magagawa tayo tungkol dito. Okay, so ngayong malinaw na yung pinagkakaiba, silipin naman natin kung ano ba yung mga common na pinagsisisihan ng mga tao. Saan ba madalas tumatama yung mga pinakamalaki nating paano kung? Base sa isang malaking pag-aaral, nakakagulat di ba? Edukasyon pala ang numero 1. Lampas pa sa career, sa love life, o kahit sa pagiging magulang. Ang laking tanong, bakit edukasyon? Ang sagot, ayon sa mga psychologist, ay nasa prinsipyo ng nawalang pagkakataon. Ang ibig sabihin niyan, mas matindi ang pagsisisi natin sa mga area ng buhay kung saan pakilamdam natin marami tayong chance para bumawi o itama ang mga bagay. At sa isip natin, ang edukasyon para yung isang pinto na laging bukas, di ba? Kaya siguro mas masakit pag hindi natin yon sinubukan man lang buksan. At kung titingnan natin yung mga common themes, may isang pattern talaga eh. Madalas, ang pagsisisi ay tungkol sa pamumuhay na nakabase sa expectations ng iba, imbes na sa sarili. Mula sa sobrang pag-aalala sa opinyon ng iba, sa hindi pagsunod sa passion, lahat yan parang multo na bumabalik sa atin. Okay, sapat na yung pag-intindi sa problema. Panahon na para pag-usapan ang solusyon at may isang napakasimpleng mental model na pwedeng maging guide natin sa paggawa ng malalaking desisyon sa buhay. At ito ay galing mismo kay Jeff Bezos. Bago pa naging Amazon, may stable siyang trabaho, magandang kita, tapos naharap siya sa isang malaking desisyon. Iwanan ng lahat ng yon para magbenta ng libro online. Parang ang laking sugal, di ba? Para makapagdesisyon, gumawa siya ng sarili niyang framework. At napakasimple lang nito, promise, 3 hakbang lang. Una, i-project mo yung sarili mo sa future, 80 years old ka na. Pangalawa, mula sa pananaw ng 80-year-old self mo, balikan mo yung desisyon na nasa harap mo ngayon. At pangatlo, tanungin mo yung sarili mo, alin sa 200 ang mas kaunti yung pagsisisi ko? Para kay Bezos, naging malinaw, mas pagsisisihan niya habang buhay kung hindi niya sinubukan kesa sinubukan niya at nabigo. At yan mismo ang sinasabi sa quote na to. Yung mga pagkakamali natin, yung mga oops natin sa buhay, kadalasan natututo tayo at lumilipas din. Pero yung mga bagay na hindi natin ginawa, yung mga pagkakataong pinalampas natin, yun yung klase ng pagsisisi na nananatili at bumababagag. Okay, yung 80-year-old test, aaminin ko, ang ganda niyan para sa mga dambuhalang desisyon sa buhay. Pero paano naman yung sa pang-araw-araw? Yung malilit na pagpipili, dito na ngayon papasok yung isang mas malalim na idea. Sabi ng psychiatrist na si Viktor Frankl, na isang Holocaust survivor, hindi daw talaga kaligayahan ang ultimate goal ng tao,
kundi kahulugan. At yung kahulugan, hindi yan isang treasure na basta mo nalang mahahanap, para yang isang bahay na tinatayo mo, brick by brick, sa bawat desisyon na ginagawa mo araw-araw. At dito nagiging malinaw yung pagkakaiba. Ang paghabol sa kaligayahan, para kang naghahabol ng paru-paro. Nakakapagod. Pero ang pag-prioritize sa kahulugan, para kang nag-aalaga ng isang hardin. At kapag maganda yung hardin mo, yung mga paru-paro, kusang darating. Nangyayari yan pag yung mga ginagawa natin sa araw-araw, konektado sa mga bagay na totoong mahalaga sa atin. At itong mga paalala na to, kung mapapansin nyo, lahat umiikot sa isang bagay, katotohanan. Ang katotohanan na limitado lang ang oras natin, na minsan kailangan ng sakripisyo para sa kinabukasan. At higit sa lahat, yung katotohanan na yung mga kilos natin, hindi yung mga salita, ang totoong nagsasabi kung sino tayo. At lahat ng ito mula sa pag-unawa sa pagsisisi, sa 80-year-old test, hanggang sa paghahanap ng kahulugan ay nagdadala sa atin sa pinaka-importante sa lahat, ang kapangyarihan ng kasalukuyan. Madalas kasi, ang tingin natin sa buhay ay isang mahabang linya mula sa kapanganakan hanggang kamatayan. Pero ang totoo niyan, ang nag-iisang buhay na meron ka talaga ay yung espasyo sa pagitan ng hininga mo ngayon at sa susunod mong paghinga. Dito, ngayon, dito nangyayari ang lahat. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito gamit lahat ng natutunan natin. Mula sa pananaw ng 80-year-old self mo na nakatingin sa iyo ngayon, ano ang isang bagay, maliit man o malaki, na pwede mong gawin ngayon din na siguradong pasasalamatan niya? Kung ano man yan, gawin mo na.